Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, ito ang aming narinig kay Hesukristo at ipinahahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nalilinis ng dugo ni Jesus na Kaniyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat Siya'y matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kaniyang salita. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama at Siya'y si Hesukristo, ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya ang Pasko. Dumating na ang Panginoon. Kasama na natin siya. Dapat nga talagang masaya ang Pasko. Pero hindi lahat ay nasisiyahan dito. Hindi nasiyahan si Herodes. Hindi nasiyahan ang mga religious leaders sa Jerusalem. Ang mga nasa kadiliman ay hindi nasisiyahan pagdating ng liwanag. Lalabas sa liwanag ang kanilang katiwalian. Dahil dito, tinangka ni Herodes na patayin ang sanggol na hari ng mga Hudyo. Ipinapatay niya ang lahat ng sanggol na 2 taon at pababa ang gulang na nasa Bethlehem at sa mga lugar na paligid nito. Inaala-ala natin ngayon ang mga batang ito na pinatay dahil kay Jesus. Wala pa silang malay. Ang kanilang buhay ay kinuha na ng mga natatakot sa buhay. Siguro, mga 20 mga bata ang pinatay. Patuloy hanggang ngayon ang pagpapapatay sa mga holy innocents. At mas malala pa, libo-libo na mga inosente na mga buhay ang pinapalaglag, pinapatay, ina-abort ng mga taong takot sa buhay. Sa kanilang pagtatanggol, pinagtatanggol nila ang reproductive rights, isang gawa-gawang karapatan. Tinatanggihan nila ang tunay na karapatan sa buhay ng mga libo-libong bata na wala namang kasalanan at walang kalaban-laban. Ipagdasal natin na itigil na ang kamay ng mga Herodes ngayon, mga politikong umaagaw at natatakot sa buhay. Narinig natin ang pagbasa ngayon. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala,
ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Bakit natin ginagawang sinungaling ang Diyos? Kasi pinapaalaala ng Diyos, kasi pinadala ng Diyos ang Kanyang anak upang patawarin ang ating mga kasalanan. Namatay si Jesus sa krus dahil sa ating mga kasalanan. At sinasabi natin na wala pala tayong kasalanan? Mali pala ang Diyos? O siguro nasasabi natin na may kasalanan ang mga tao, pero ako, wala akong kasalanan. Kung wala kang kasalanan, hindi mo kailangan si Jesus. At sinasabi mo na si Jesus ay hindi dumating para sa iyo, kasi siya ay dumating para sa may kasalanan. Hindi mo pala kailangan ng manliligtas. Pero mga kapatid, dumating si Jesus para sa bawat isa sa atin kasi tayo ay makasalanan. Aminin na natin ang ating kasalanan. Huwag tayong matakot na aminin ito kasi hindi naman tayo papagalitan o paparusahan ng Diyos. Kung inaamin natin ito, dumating siya upang patawarin tayo. Malaki ang kagalakan ng mga anghel sa langit sa bawat isa sa atin na umaamin at humihingi ng patawad sa kasalanan natin. Nandito na si Jesus, ang tagapamagitan sa ating mga makasalanan. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Ang kasamaan ay kadiliman. Yan ay nanlilin lang. Hayaan nating liwanagan tayo ng Diyos at aminin ang ating kasalanan. Kaya nga isang magandang practice na magagawa natin ay ang araw-araw na examination of conscience. Suriin natin ang ating budhi. Siyasatin natin ang ating pagkukulang upang ito'y mabago. Kapag kinikilala natin ang ating kasalanan at pinagsisisihan, ito'y hindi na magkakaugat sa atin. Sa halip, magiging maingat na tayo na hindi tayo uli mahulog dito. Kaya ang daily examination of conscience ay isang mabisang paraan na hindi tayo masilo na mapagdinlang na kasamaan. Hinihingi namin ang tawad o mahabaging Diyos sa milyon-milyon na mga inosenteng buhay na hindi binibigyan ng pagkakataon na mabuhay dahil sa abortion. Pinagdarasal ko ang mga nanay na nalilito at natatakot at nag-iisip na magpalaglag. Bigyan mo sila ng kapanatagan at ipadala mo sa kanila ang mga anghel at ang mga tao na magmamalasakit upang tanggapin sila at pangalagaan ang buhay na nasa kanilang tiyan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.